Ang konkretong gubat ng Maynila tumataas at lumalapad sa bawat oras. Ang pagkagutom natin sa kaunlaran unti-unting kinakain ang bawat espasyong makikita. So, kung itong mga open spaces natin na, ang dami kasi open spaces na unti-unting nawawala dito sa Manila, no? Kasi ginagawang development, nakikita ni Mayor, uy, may bakanting lote. Lagyan natin ng mall, lagyan natin, kikita ang city, no? Pero hindi ito kahapon lamang nagsimula dahil produkto na ito ng maling pagpaplano ng isang komunidad noon pa man. Would you believe that in the city of Manila, there are 75 parks and plazas that are actually registered, no, with the local government? Pero bakit hindi na natin nakikita? Linagyan na ng kung ano-anong mga concrete na, na mga proyekto. No? Kaya nabura yung sense of being a park or a plaza. Pero balikan nga natin ang salitang spasyo. Ano bang meron dito at tila ngayon marami na ang umaangal sa kakulangan nito sa ating syudad. Sa lahat ng lungsod, kailangan may balanse yung built-up area, yung mga gusali building ng open space para may proportion ng nature at saka man-made. Maganda raw ang plano ng arkitektong si Daniel Burnham sa Maynila noong 1905. Magtatayo ng 4 na malalaking parks at plaza. Inahalin tulad sana ang disenyo nito sa syudad ng Roma. Binibigyang diin sa plano ang importansya ng pagkakaroon ng mga malalaking parke para magsilbing baga ng syudad. Inilaan din sa plano na ang Luneta Park ay aabot sa Manila Bay na may habang halos 1,000 talampakan. Sa katunayan, miski ang lungsod ng Quezon ay ipinanganak mula sa konsepto ng malawak na espasyo. Ang buong Diliman mula sa North Avenue, Timog, West Avenue at East Avenue ay isa sanang malaking espasyo na pinamumukadkaran ng mga puno at hardin. Ang buong 400 ektaryang lupain, isa sanang malaking Central Park. Bakit hindi nasunod yun? Hindi nasunod dahil sabi nila, malaki naman, malawak naman ang Quezon City, kailangan ng pera yung gobyerno, ginawang kalahati na lang noong 1950s, so natira yung Diliman Triangle na lang. Lahat na yan ay na-cut up na at naibenta na, na-develop. Ito na ang Maynila ngayon, hindi mahulugan ng karayon sa sikip. Ang Mayhan Garden na sana'y magsisilbing pahingahan sa sentro ng kabisera ng Pilipinas noong 1858 nang ito'y itinayo, ngayon isa na lang daanan at tahanan ng mga informal settler. At ang liwasan na may bantayog ng paghihimagsik ng mga katipunero noon, walang pakundangang ginawang car park. Bago pa man maging sanktuaryo ng iba't ibang kakahuyan at halaman ng Mayhan Garden, tinawag na itong Hardin Botaniko noong 1858. Nang pumasok ang taong 1913, pinangalanan nitong Mayhan Garden bilang pagbigay respeto sa nag-rehabilitate nito. Pero ito na lang natitira ngayon sa Mayhan Garden. Ang dating 7 hektarya, lumiit na sa 1 hektarya na lamang. Magsisilbisa ng baul ng mga yaman at kultura mula sa nilumang artifacts ang Mayhan. Ngayon tila hidden treasures na lamang ang mga ito nang magsimulang patayuan ng kontrobersyal na paradahan at iba't ibang gusali. May open space, nangangailangan ng school rooms, naglagay ng University of Manila. Meron bang mga against it? As far as I know, ang problem nila with putting up a school here was really not really about the space na makukuha niya from the park, but because of the historical value. If you look at the school now, Napag-iwanan man daw ang parking ito, ang gobyerno ng Maynila may plano naman daw bihisa ng espasyong ito. starting from City Hall, Okay, which is from that side. that side, Okay. you see the Bonifacio Shrine, Yes. i-reclaim siya as a park, Mm-hmm. tuloy-tuloy sa Mayhan Garden, Mm-hmm. In As a this park. area. as a park, And and then create a link to Liwasang Bonifacio. Okay, there. Until Right. there. Sana nga't may mangyari sa planong yan dahil marami sa mga plano na isusulat lang sa tubig, madaling mabura, madaling makalimutan. Tulad na lang ng muling pagsasaayos sa isinarang Nayong Pilipino. Pero may iba pa raw na mga espasyo sa Metro Manila ang tila nanganganib na kainin ng kaunlaran. Ilang kilometro lang mula sa Manila Bay, isang elepanteng nagngangalang Mali na tinatayang 40 taon na ang nanganganib raw na mawala ng tinutuluyan.
dahil patatayuan raw ng mall ang Manila Zoo. Isang komunidad na ring maituturing ang zoo na ito. Hindi nga lang mga taong nakatira kundi 500 hayop na tila magkapit-bahay na simula pa noong 1959. Sa lawak na higit 5 hektarya, nagsisilbing pasyalan na ito ng iba't ibang henerasyon. Magiging alaala na lang ba ang nakaraan ng zoo na ito? Hindi na nga ba masisilayan pa ng hinaharap ang natatanging komunidad na ito? Halos lahat ng syudad dito sa Metro Manila medyo congested na. So, a place like this should be very good for the people. Na hindi lang dahil sa Manila or dahil sa mga Manilenya, but for the people na talagang they can go somewhere where they can breathe fresh air. Ang napababalitang pagtatayo ng mall ay maaring masamang chismis lamang daw. It's going to be a modern urban zoo. So, dito ang gagawin natin is more on a compact, but yung habitat sa loob, susubukan natin na ibalik sila sa yung natural habitat dun sa loob ng enclosure nila. Ilang minuto lang ang layo sa Maynila, isang malakas na ugong ng chismis ang umiikot sa abalang syudad ng Makati. Ang Ayala Triangle Gardens na may sukat na 2 hektarya at nagsisilbing pampublikong libangan ng mahigit 500,000 residente ay maaaring palitan ng isa pang mataas na gusali. Yes, we will develop a portion of the Ayala Triangle. It's called the northern tip of this triangle. And what we will have is a AAA office as well as a 5-star Mandarin Oriental Hotel. At dahil sa itatayong gusaling yan, mas lalong nangamba ang mga taong madalas dumaan sa parking ito. Ngunit mabilis naman itong kinambyo ng mga taga-Ayala Land. We are committed to leave 60% of the entire triangle area still as open space. There is a significant portion of green space within that open space, and it will have ample lawns and shades. But this we want to guarantee. We guarantee that this place will become even more enjoyable. Kung tutuusin, noong pa may isa na itong pribadong lupa na walang pakinabang, binuksan lamang daw nila ito sa publiko upang mas madali ang kanilang paglalakad at pag-iikot sa bahaging ito ng Ayala. Ngayon na paglaanan na ng plano ang lugar, magpapatuloy daw ang pag-develop nito. I think Ayala Land has always wanted to combine commercial objectives with engaging the community so that we add value to the community itself. Ang pagkakaroon ng open space ay hindi lamang para pagandahin ang isang lugar. Dulot nito'y kung minsan sagad pa sa buto. Para makapahinga yung mga tao at saka ito yung tinatawag na green lungs. So yung pollution usually ng city at town na na-absorb ng mga puno, mga halaman, and the open space is also for everybody's good para ma-enjoy ng tao. Isa si Betty sa mga regular na bisita ng Quezon City Memorial Circle. 4 na beses sa isang linggo kung magtungo siya rito. Punong-puno ng enerhiya at sigla sa katawan. Hindi raw akalain ni Betty na magagawa pa niyang maglakad, lalo pat umindak matapos maparalisa ang katawan 8 taon na ang nakararaan. May nararamdaman akong sakit sa heart ko. Kunting bagay lang, hindi ko alam bakit basta nagpapalpitila ako. Tapos tong aking kanang paa, mabigat kaya to. Mabigat to pag minumove ko. 30 minuto kada araw, yan ang payo ng doktor ni Betty sa kanya para magsilbing therapy niya. Sa Quezon City Memorial Circle daw siya nakahanap ng spasyo kung saan niya pwedeng magawa ito. Hindi ko type mag-ikot. May nakita akong aerobics dyan sa labas. Nung makita ko parang, wow, mas maganda yata tong aerobics. So nag-join ako. Di nagtagal, unti-unting naigalaw muli ni Betty ang kanyang kanang paa. Bukod pa dito, kapansin-pansin din ang iba pang mga naging pagbabago sa kanyang kalusugan. Tapos after 1 year, bumalik ako sa doktor. Okay naman yung heart ko, okay naman yung katawan ko. Tapos nawala na lang at nawala. Hindi naman ako nagtitik ng gamot. Ang Quezon City Memorial Circle daw ang nagsilbing gamot hindi lamang sa kanyang physical disability, pati na rin sa kalungkutang naramdaman ng tamaan ng Bell's palsy. Nako, masaya. Basta okay na ako. Basta ang ganda ng nag-aerobics, ang ganda dito sa circle. Minsan nakakalimutan mo yung problema.
As in masaya, hindi masukat ang kasayahan. Kung kaya't sa mga ganitong dahilan nabuhay muli ang mga planong tila na isang tabi. Ipinasa ng grupo nila Ivan Henares ang isang master plan para sa pagdudugtong ng mga parke na ngayon ay buhay na buhay sa syudad. Ang Quezon City Memorial Circle, Bantayog ng mga Bayani, Ninoy Aquino Parks and Wildlife, Diliman Campus at Old Balara Filtration Plant. All these green spaces can be connected through infrastructure, no? Proper infrastructure to create one super park. But how do you plan to connect it pala? If magkakalapit na nga, sabi mo, but magkakaroon ba yun ng isang daan? No? Ayusin mo lang yung mga sidewalks, ayusin mo yung mga walkways. It can be a seamless walk from the Quezon Avenue Station all the way to Balara. Noon pa man marami ng plano, pero sa pagkakataong ito, sana ang plano hindi mapako. Dahil ang komunidad ay may karapatang bigyan ng espasyo. Ang pagbabagong anyo ng komunidad ay nagbibigay din ng daan sa pagbabago ng kaisipan ng mamamayan. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.